Ang pagkabigla sa Maynila, isang kuwentong hindi inaasahan. Isang pagkabigla na higit sa anumang inaasahan ang yumanig sa Maynila. Isang bagay na halos hindi ka panipaniwala ang nangyari. Isang babaeng mamamahayag mula sa Switzerland, 2 araw pa lamang sa lungsod, ang napabulalas na ang kanyang naranasan ay lampas sa anumang imahinasyon at buong kababaang loob niyang inamin ang pagkatalo ng kanyang mga paunang akala. Pagkatapos niyang marating ang Tokyo at Shanghai, nagmadali siyang bumuo ng isang maagang konklusyon. Ang Pilipinas? Marahil ay nasa katamtamang antas lamang. Ngunit sa sandaling tumapak siya sa Maynila, ang kanyang pananaw ay ganap na nagbago. Ano ang nagdulot ng ganitong pagkamangha sa isang profesional na nakapaglakbay na sa mahigit 60 bansa sa buong mundo? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang sagot. Kamusta? Ako si Lisa Müller. Ipinanganak sa Zurich, Switzerland. Isa akong travel journalist na naglibot na sa buong Europa upang sumulat ng mga artikulo tungkol sa infrastruktura ng mga lungsod at kamalayang sibiko. Hanggang sa edad na 39, nakabisita na ako sa mahigit 60 bansa, nagsusulat ng mga kolum na naghahambing sa kultura at infrastruktura ng iba't ibang lungsod. Ang aking mga sulatin ay kilala sa matalas na pananaw at prangkang pagpuna. Sa totoo lang, ako ay isang perfectionist. Ipinanganak at lumaki sa Switzerland, ang katumpakan at disiplina ang pundasyon ng aking buhay. Isang araw, tinawag ako ng aming editor-in-chief sa kanyang opisina. Lisa, sa pagkakataong ito, subukan mong gumawa ng isang espesyal na serye na naghahambing sa 3 dambuhalang lungsod ng Asya. Ito ay isang panukala na ikumpara ang infrastruktura at kamalayang sibiko ng Tokyo, Shanghai at Maynila. Sa totoo lang, ito ay isang kaakit-akit na alok. Matagal ko nang pinapangarap na mapuntahan ang Tokyo at ang Shanghai. Interesado rin ako sa mabilis na pag-usbong ng ekonomiya ng China. Ngunit ang Maynila, aaminin ko, wala akong masyadong inaasahan sa Pilipinas. Inisip ko lang na ito ay isang lungsod na isinama para makumpleto ang 3. Sa anumang paraan, tiyak na mangingibabaw ang Tokyo. Ang Japan ay kilala bilang bansa ng disiplina at perpektong kaugalian. Nang sabihin ko ito, isang makahulugang ngiti lamang ang isinukli ng editor-in-chief. Lisa, pumunta ka roon at tingnan mo gamit ang sarili mong mga mata bago ka magsulat. Ang paunang akala, bago ang karanasan, ay hindi gawin ng isang mahusay na mamamahayag. Habang nagbubook ako ng flight, ang isip ko ay puno ng mga imahe ng Tokyo. Isang lungsod na napakalinis at perpekto, mga magagalang na mamamayan at makabagong teknolohiya na kasuwato ng mga sinaunang tradisyon. Lalo pa akong nasabik dahil sa mga video na napanood ko online. Tungkol naman sa Maynila, ang alam ko lang ay ang adobo at ang divisoria. Kahit sa pag-aayos ng aking mga bagahe, detalyado ang aking plano. Sa aking 10 araw na schedule, 4 na araw ang ilalaan ko sa Tokyo, 3 araw sa Shanghai, at 3 araw sa Maynila. Natural lang na ang pinakamahabang panahon ay para sa Tokyo. Ito ang nasa isip ko habang inilalagay ang aking camera at voice recorder sa maleta. Kinaumagahan ng 2 araw ko sa Shanghai, nagtungo ako sa paliparan upang lumipad patungong Maynila. Sa puntong ito, mas nangingibabaw ang aking pag-aalala kaysa sa pananabik. Medyo nabigo ako sa 2 naunang lungsod sa Asya na aking binisita at nahulaan kong marahil ay ganoon din ang 3 destinasyon. Bukod pa rito, sa aking paningin, ang Pilipinas ay isang bansang hindi gaanong kilala sa pandaigdigang entablado kumpara sa China o Japan. Lumipad ang eroplano at unti-unting lumiliit ang tanawin ng Shanghai. Ano kaya ang naghihintay sa akin sa Maynila? Nagtungo ako sa aking huling hantungan na may tanong na iyon sa aking isipan. Paglapag pa lamang sa Ninoy Aquino International Airport, naramdaman ko na agad ang pagkakaiba. Mula sa paglabas sa eroplano, sa kahabaan ng pasilyo patungo sa immigration, sinalubong kami ng mga dingding na pinalamutian ng malalaking litrato ng mga kahanga-hangang tanawin at makukulay na kultura ng Pilipinas.
Isang paliparan na ganito kaganda ang pagkakatrinbay? Medyo nagulat ako ngunit may pag-aalinlangan pa rin. Pagdating sa immigration counter, isang opisyal ang bumati sa akin sa Ingles. Good morning, ma'am. May I see your passport, please? Ang natural niyang tono sa Ingles ay ikinagulat ko. Sa Tokyo, kahit isang simpleng pagbati ay mahirap kung minsan makipag-usap sa Ingles. Sa Shanghai naman, mahirap intindihin ang kanilang punto, mabilis at episyente rin ang proseso ng immigration. Saan po kayo galing, ma'am? Tanong ng opisyal. Mula sa Switzerland. Kagagaling ko lang sa Tokyo at Shanghai. Ah, ganoon po ba? Sana po ay mag-enjoy kayo sa inyong pagbisita sa Maynila. Kung kailangan ninyo ng mga suhestiyon para sa mga night market o masasarap na kainan, maaari po kayong magtanong sa Tourist Information Desk doon. Ang simpleng kakayahang makipag-usap ng natural sa Ingles ay nagbigay sa akin ng magandang unang impresyon sa Maynila. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas. Ang mga signages ay nasa wikang Filipino, Ingles, at Sino kaya hindi ako nangambang maligaw. Sumakay ako ng premium point-to-point bus papunta sa sentro ng lungsod. Umandar ang bus sa tamang oras at nakakagulat ang kalinisan sa loob nito. Maluwag at komportable ang mga upuan. Ang pinaka-nakakamangha ay ang anunsyo sa bus na hindi lamang sa Filipino, kundi pati na rin sa Ingles at Sino. Ganito ba sila kaalaga sa mga dayuhan? Sa loob ng bus, isang bata ang aksidenteng nakatapon ng kanyang fruit juice. Agad na kinuha ng ina ang wet wipes at pinunasan ito ng maigi. Kung sa Shanghai ito nangyari, malamang ay pinabayaan na lang nila. Nang masaksihan ko ang tagpong iyon, nagsimula akong makaramdam na may kakaiba sa lugar na ito. Pagdating sa terminal, nag-book ako ng Grab papunta sa hotel. Agad na kinumpirma ng driver ang presyo sa app. Walang anumang pagtatangkang maningil ng sobra o makipagtawaran tulad sa Shanghai. Sa halip, nang malaman niyang dayuhan ako, siya pa ang kusang nakipag-usap sa Ingles. First time niyo po sa Maynila, ma'am? Kahit simpleng Ingles lang, ramdam ko ang sinseridad niyang makipag-usap. Oo, unang beses. Saan po kayo galing? Switzerland. Wow! Ang ganda po ng Switzerland. Kumusta po ang Maynila para sa inyo? Kararating ko lang, kaya hindi ko pa masabi. Magugustuhan niyo po rito. Ligtas at maginhawa ang Maynila at mababait po ang mga Pilipino. Ang isang natural na pag-uusap na tulad nito ay lalong nagpaganda sa aking impresyon. Pagdating sa hotel, isang mas nakakamanghang karanasan ang naghihintay sa akin. Habang nagche-check-in ako, tinanong ng receptionist ang layunin ng aking biyahe sa perpektong Ingles. Nang sabihin kong isa akong travel journalist, agad siyang nagrekomenda ng mga lugar na dapat puntahan sa Maynila. Hindi lang mga karaniwang tourist spots, kundi pati na rin ang mga paboritong lugar na mga lokal lamang ang nakakaalam. Habang papunta ako sa aking silid, isang staff ang nagtanong, "Ma'am, hayaan niyo na pong tulungan ko kayo sa inyong mga bagahe. Sa ibang bansa, ito ay serbisyong kailangan ko pang hilingin. Ngunit dito, kusa nilang inaalok. May kakaiba sa bansang ito, naisip ko, sa isang positibong paraan. Pagpasok sa silid, isang maayos at malinis na tanawin ng lungsod ang bumungad sa akin mula sa bintana. Ang mga nagtataasang gusali ay may mga halong lunti ang espasyo. Malinis ang mga kalsada, at bagamat hindi kasing engrande ng Shanghai, mas may kaayusan. Sa unang gabi, kumain ako sa isang restaurant malapit sa hotel. Noong una, nangamba akong walang English menu, ngunit mabilis na nagdala ang staff ng menu sa Ingles. Nang umorder ako, ipinaliwanag nila ng detalyado ang bawat putahe. Nang ihatid ang pagkain, itinuro pa nila sa akin kung paano ito kainin sa pinakamasarap na paraan. Sa Tokyo, bagamat may English menu, hindi kumpleto ang paliwanag. Sa Shanghai, sinisingil ako ng mahal dahil dayuhan ako. Ngunit dito, nakatanggap ako ng tamang impormasyon at magiliw na serbisyo. Sa oras ng pagbabayad, may isa pang sorpresa. Nang iabot ko ang aking credit card, sinabi ng staff, "Ma'am, alam niyo po bang maaari kayong makakuha ng tax refund? Itago niyo lang po ang resibong ito."
Humanga ako kaya gusto kong magbigay ng tip ngunit ngumiti lang siya. Sa Pilipinas po, hindi po namin kultura ang tumanggap ng tip. Ang pagbalik niyo po rito ang pinakamalaking kaligayahan na para sa amin. Habang pabalik sa hotel, kahit gabi na, maliwanag at tila ligtas ang mga kalsada. Ang puntong ito ay katulad ng Tokyo, ngunit mas masigla at bukas ang pakiramdam sa Maynila. Mas maayos ang Maynila kaysa sa inaakala ko. Sa unang gabi, habang nakahiga sa kama ng hotel, nagmuni-muni ako. Nagsisimula pa lang, pero napakarami ng magagandang impresyon. Ano kaya ang mangyayari bukas? Nakatulog akong may kasamang pananabik. Kinaumagahan ng ikalawang araw, maaga akong gumising at nagpasyang simulan ang pagtuklas sa Intramuros. Nagtanong ako ng direksyon sa reception at binuksan ng staff ang mapa ng tren at ipinaliwanag ng detalyado. Kung gusto niyo po ma'am, pwede ko kayong tawagan ng taxi, pero mas mabilis po siguro kung mag-tren kayo. Ang pagbibigay ng maraming pagpipilian ay kahanga-hanga rin. Pinili ko ang tren at tulad ng inaasahan, malinis at epesyente ito. Ang kapansin-pansin ay ang mga kabataang hindi umuupo sa mga priority seats kahit na bakante ito. Ganito rin sa Tokyo, ngunit sa Maynila, tila mas natural itong ginagawa nang may isang matandang sumakay. Isang binatang nakaupo sa malapit ang agad na tumayo para magbigay ng upuan. Pagdating sa Intramuros, namangha ako sa maringal at makasaysayang arkitektura. Ang mga turista at lokal ay malayang naglalakad sa malawak at malinis na lugar. May isang grupo ng mga mag-aaral sa elementarya na nagpi-field trip. Sa pasukan, may isang information desk para sa mga dayuhan. Nang magtanong ako sa Ingles, sumagot ang staff sa napakagaling na Ingles. Sa loob po ng 30 minuto, mayroon pong libreng guided tour sa Ingles. Gusto niyo po bang sumali? Ang ganitong maalagang serbisyo ay tuloy-tuloy. Sumali ako sa tour. Ang paliwanag tungkol sa kasaysayan at pamanang kultural ng Pilipinas ay napakaganda. Sa Tokyo, kulang pa rin ang impormasyon sa Ingles sa mga atraksyon. Sa Shanghai, bagamat may English-speaking guide, mahirap intindihin ang kanyang punto. Ngunit dito, malinaw at madaling maunawaan ang lahat. Naglakad-lakad ako sa loob ng museo. Pinagmamasdan ang yaman ng kulturang Pilipino, isang kakaibang alindog kumpara sa Japan o Tsina. Ang pinakahinangaan ko ay ang kalinisan sa loob ng museo. Wala kang makikitang kahit isang pirasong basura. Sa tanghalian, kumain ako ng tradisyonal na adobo sa isang restaurant sa malapit. Ipinaliwanag ng staff kung paano timplahin ang suka at toyo at nagtanong pa, kailangan niyo po ba ng kutsara at tinidor? Paano sila naging ganito kaalaga sa mga dayuhan? Sa hapon, nagtungo ako sa Manila Baywalk, ang tanawin ng mga modernong coffee shop at art gallery, nakasuwato ng mga lumang gusali ay kahanga-hanga. Habang naglalakad at nalilito sa direksyon, isang lokal ang kusang lumapit at nagturo sa akin ng daan sa napakagiliw na Ingles. Hinahanap niyo po ba ang Baywalk? Ituturo ko na rin po sa inyo ang ilang masasarap na kainan dito. At talagang itinuro niya ang mga restaurant na alam niya. Ang kabaitang ito ay hindi ko inaasahan. Ito ay isang bagay na hindi mailarawan sa Tokyo o Shanghai. Nang makarating ako sa isang maliit na pamilihan, binati ako ng mga tindera nang malaman nilang dayuhan ako. Hello ma'am! Come in! Isang nagtitinda ng barbecue ang nakakita sa akin na nakatingin at kumuha ng maliit na piraso para ipatikim sa akin. Try this ma'am, masarap? Sabi niya sa isang kaibig-ibig na halo ng Ingles at Filipino. Nang bumili ako, dinagdagan pa niya ng isang stick na may kasamang mainit na ngiti. Ang ganitong pakikipag-ugnayan na puno ng pagkatao ay hindi ko naranasan sa Tokyo. Gabi. Umakyat ako sa isang rooftop bar sa Bonifacio Global City. Pagpasok sa elevator, isang staff ang nagtanong, "Ma'am, kayo lang po mag-isa? Gusto niyo po bang kunan ko kayo ng litrato?" Ang mga maliliit na kabaitang tulad nito ay patuloy na nangyayari. Ito ay kamangha-mangha. Ang tanawin ng Maynila mula sa itaas ay parang isang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad, mga nagtataasang gusali, at mga luntiang parke
ay nagkalat sa buong lungsod. Mas maganda pa kaysa sa aking inaasahan. Pauwi sa hotel, dumaan ako sa isang convenience store. Sa pagbabayad, tinanong ng cashier, "Kailangan niyo po ba ng plastic bag?" "Oo," sagot ko. Sinabi niya, "May bayad po na ₱2 ang plastic bag." Ang pagpapatupad ng maliliit na hakbang para sa kalikasan sa pang-araw-araw na buhay ay kahanga-hanga. Bigla, napansin kong naiwan ko ang aking wallet sa hotel at nagsimula akong mataranta. Ngunit ngumiti ang cashier at sinabing, "Okay lang po ma'am, bayaran niyo na lang po sa susunod na pagdaan ninyo." Ang pagpapakita ng ganitong tiwala sa isang dayuhan ay hindi kapani-paniwala. Sa Shanghai, kailangan kong laging bantayan ang aking wallet. Ngunit dito, mayroong kakaibang kapanatagan. Habang pabalik sa hotel, naisip ko, ang lugar na ito ay may init na nakasentro sa tao. Isang bagay na kahit sa Switzerland ay hindi ko laging nararamdaman. Kung ang Tokyo ay tumpak ngunit mahigpit, kung ang Shanghai ay enggrande ngunit magulo, ang Maynila ay may kaayusan na kasuwato ng kagandahan. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, ang aking pag-iisip tungkol sa Maynila ay ganap na nagbago. Ang pagtingin ko sa lungsod na ito, bilang isang lugar lamang para sa paghahambing, ay isang malaking pagkakamali. Mas lalo akong nasabik para sa huling araw. Sa huling araw, nagpasya akong magbisikleta sa kahabaan ng Baywalk ayon sa payo ng staff ng hotel. Madali akong nakarenta ng bisikleta sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng ID. At napakamura pa. Habang nagbibisikleta, pinagmasdan ko ang perpektong pagsasama ng kalikasan at ng lungsod. Kahit karaniwang araw, maraming tao ang nagjo-jogging o nagbibisikleta. Ang pinakahinangaan ko ay ang malinaw na paghihiwalay ng mga lane para sa bisikleta at pedestrian. Ang kaayusang ito ay makikita rin sa Tokyo, ngunit sa Maynila, tila mas natural at maluwag. Naupo ako sa isang bangko at nakita ang isang grupo ng mga estudyante sa high school na namumulot ng basura. Akala ko noong una ay school activity, ngunit nang lumapit ako, nalaman kong magkakaibigan lang sila na kusang naglilinis. Tinanong ko ang isang estudyante kung bakit nila ito ginagawa. Simple ang sagot niya, "Para po malinis lang." Noon ko napagtanto na dito, ang disiplina ay hindi isang patakaran kundi bahagi ng buhay. Sa Tokyo, ang pagsunod sa patakaran ay parang isang obligasyon, ngunit sa Maynila, tila ito ay nagmumula sa kamalayan ng mga mamamayan. Sa hapon, nagtungo ako sa Makati Central Business District, kung saan nagtataasan ang mga modernong gusali, hindi nalalayo sa financial districts ng New York o London. Ngunit ang mga kalsada ay napakalinis. Maayos ang daloy ng mga tao. Naupo ako sa isang coffee shop at pinanood ang mga tao sa kalye. Bigla, nakarinig ako ng sirena. Isang ambulansya ang paparating. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Ang mga sasakyan sa kalsada ay sabay-sabay na tumabi upang magbigay daan na parang himala ni Moises na hinati ang dagat. Paano ito nangyari? Sa aking pagtataka, tinanong ko ang isang lokal na nakaupo sa katabing mesa. "Siyempre po, may nangangailangan ng tulong eh. Lahat po kami ganyan ang ginagawa. Sa ibang bansa siguro hindi. Pero dito, normal lang yan. Kahit sino sa atin ay maaaring maging pasyente." Ang sagot na ito ay nagparamdam sa akin ng diwa ng komunidad ng mga taga-Maynila. Hindi lamang ito pagsunod sa batas, kundi isang pusong may malasakit sa kapwa. Nang gabing iyon, kinain ko ang aking huling hapunan sa isang restaurant malapit sa hotel. Nang malaman ng may-ari na dayuhan ako, nagdala siya ng isang espesyal na tasa ng kapeng barako para matikman ko. "Para maaalala ninyo ang lasa ng Pilipinas?" sabi niya. Muli akong naantig sa kanilang mainit na pagtanggap. Pagbalik sa hotel, inayos ko ang aking mga gamit at binalikan ang buong biyahe. Ang Tokyo ay tumpak at malinis, ngunit masyadong mahigpit. Ang Shanghai ay enggrande, ngunit magulo at walang kaayusan. Samantalang ang Maynila ay parehong tumpak at mainit, moderno ngunit puno ng puso. Ang Pilipinas ang pinakamaayos at pinakamakataong bansang napuntahan ko.
Ito ay hindi lamang pag-unlad sa material na bagay, kundi isang kagandahang loob sa kultura. Ang mas nakakamangha pa ay kung paano napanatili ng Pilipinas, isang bansang kilala sa turismo at hospitalidad, ang init na ito. Isang bansang tinatanggap ang lahat mula sa buong mundo nang may ngiti, habang hindi nawawala ang sariling pagkakakilanlan at puso. Iyan ang Pilipinas. Ito ang aking huling konklusyon. Kinaumagahan, habang nasa taxi papuntang Paliparan, tumingin ako sa bintana. Ang Maynila, ang lungsod na dati ay itinuring ko lamang na panghambing, ay naging isang espesyal na lugar na sa aking puso. Paano ko kaya ito ipapaliwanag sa editor-in-chief? Napangiti ako. Pagbalik sa Zurich, binasa ng editor ang aking ulat at labis na nagulat. Lisa, ito ang unang pagkakataon na nagsulat ka tungkol sa isang lungsod na may ganitong kagagandang salita. Sabi niya, habang tumatawa. Oo, pati ako ay nagulat sa aking sarili. Ito ang biyahe na muling nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang maranasan ng isang bagay nang walang anumang paunang akala. Ngayon, paminsan-minsan, ay naaalala ko pa rin ang mga araw ko sa Maynila. Ang malilinis na kalsada, ang maayos na trapiko, ang mga taong puno ng kabaitan, at higit sa lahat, isang lungsod na nagparamdam sa akin ng isang mainit na pusong laging nag-iisip para sa iba. Ito ay isang lugar na gusto kong balikan. Sa susunod, marahil ay maglalaan ako ng mas maraming oras upang bisitahin ang iba pang mga lungsod sa Pilipinas. Ang kultura ng Cebu, ang kagandahan ng Palawan, at marami pang nakatagong ganda ng bansang ito na hindi ko pa alam. Ngayon, sa pamamagitan ng mga mata ng Swiss na mamamahayag na si Lisa, nakita natin na ang Maynila ay hindi lamang isang lungsod para ikumpara, kundi isang pamantayan na dapat tularan ng mundo. Hindi isang lungsod na maganda lamang sa panlabas, kundi may init sa loob ng isang maayos na sistema na laging bukas palad na tumatanggap sa mga tao. At higit sa lahat, ito ang bansang nagngangalang Pilipinas. Maganda ang karanasan sa Tokyo. Kahanga-hanga ang bilis ng Shanghai, ngunit walang makakapantay sa pilosopiya ng Maynila. Isang pilosopiya na gumagabay sa mga turista mula sa buong mundo ng may ngiti at hospitalidad. Habang ipinapakita ang pinakamakataong aspeto nito, ito ang tunay na larawan ng isang maunlad na bansa. Ang pag-unlad na hindi nag-aalis ng pagkatao, kundi ginagamit itong kasangkapan upang bumuo ng isang mas mabuting mundo. Sa Pilipinas, maaari nating patunayan ito ngayon. Nais kong itanong sa inyong lahat, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na direktang maramdaman ang tunay na pagkatao ng Pilipinas? Ibahagi ang inyong mga karanasan sa comment section. Sama-sama nating ibahagi ang mga kuwentong maipagmamalaki ng Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang artikulong ito, paki-like at follow at i-on ang notification bell. Ang mga nakaka-inspire na kuwento ng Pilipinas ay patuloy na hahangaan ng mundo. Ngayon, ang Pilipinas ay patuloy na gumagabay sa mundo sa pamamagitan ng kultura at nagiiwan ng marka sa pamamagitan ng pagkatao. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagbabasa hanggang sa dulo. Naway magkaroon kayo ng isang mainit at puno ng pagmamalaking araw. Salamat po.